Alam mo, nakikita ko siya sa... Ayoko tignan. Ayoko ng direct eye contact kasi kita ko yung pisngi ng puwet niya eh. Ayoko tignan. Pero alam ko na yun yung nangyayari. Pero alam mo, tinititigan ka din ng puwet na. Ayoko maka-eye to eye contact. Welcome to our podcast. This is Crackdown to Jet. And CJ! Akala ko ni are out. Tinatagan yung mga tapos eh. Start pa lang. Start pa lang natin. 1:15 na. Baka magising si Kuya Francis. Ano lang tayo? Chill night lang tayo tonight. Sige, chill lang. Since episode 18 naman. Ano lang tayo? Speaking voice. Ano yung ano natin, entries natin? Sagwa talaga nagkakamustahan pa nga sana tayo. Pero sige. Right, sige. Kumusta? Sunod-sunod ano? Parang bumalik ako sa pagkabata. 2 gabi lumabas. Umiinom, no? Actually, isang gabi lang uminom. Kagabi hindi na tayo. Kasi, nag-inuman kami nung Friday. Yes. Nag-bar hopping kami nung... hindi nag-bar hopping. Nag-bar kami nung Friday. Tapos, ayun. Pwede bang kita eh. Nagpaalam ako eh. Tapos, yes. Pag gusto nyo, kaya, pwede naman, Kasi, pag nagbabar kami, nakikisama din kami sa mga sa mga tao, random na tao. Yun na dance off namin. Wala eh, may mga band na moves kasi. Wala. Nagbabawal sa nagbabawal sa dance floor yung mga moves natin. Moves ko actually. Tinatayo siya ng bouncer. Sir, bawal yan. Sorry. Nakalagay doon, no? No Chris Brown. Bawal si Chris Brown dito. Ayun. Tapos, kagabi naman, nag-aya yung... Kagabi, ano naman kayo? Parang chill lang na karaoke. Medyo okay kami. Kasi nauna na dun yung dalawa natin kaibigan. Nauna na dun. Actually, nanood daw sila ng theater. Tas, kagaya dun. Tas 2 hours late kami. Isipin mo, naka 2 hours na sila. Dalawa sa sila. Tapos tsaka lang kayo dumating. Wala ko. Tapos pagdating namin dun, naka 3 hours pa. Sobrang tagal nyo pala doon. Di ba late na yun? Late na nga. Tapos nag-bilyar pa kami nung pagtapos, ang oras lang. Ayun. Ako, tawag dito. Family day. Oo. Family day, Sarap ng bibingka talaga sa tondo. Di ka nagdala. Sorry. Yung kung may nakakaalam dyan, yung sa mga taga-tondo. Yung sa may One Luna sa Mirabago, sarap. Grabe. Next time nadala pa ko. Yun. Ayun. Yun lang. Sige. Ano yung question of the week natin ngayon? Ano yung mga entries natin? Question of the week, guys. Ayan, sorry, di na ulit na po-post. Dito na lang kayo mag-chat sa sa live. Ano yung mga di mo maintindihan sa opposite gender? Bakit mga part lang ng chat or text yung nire-replyan ng mga lalaki? Guilty. Ako din. May time na Parang nag-chat yung girlfriend ko ng 2 tanong. Tapos yung hindi pa ako nakaka-reply. Sabi niya na, shit, mali. Gumano siya. Ano mali? 2 tanong yung nilagay ko. Alam niya hindi ko sasagutin yung isa. Ako pag yung tanong na isa, walang kwenta. Oo. Pag yung pinapansin. Hindi naman sasabi ko wala. Parang hindi na ako kuha yung interest ko. Oo. Yung Parang, pag may impact sa akin yung isa. Parang matik, na siya, auto-delete siya sa tinitimbang lang yun. Tapos, ang nare-replyan ko na lang, yung urgent o kaya yung parang kailangan ko talagang reply. Ako either yung una or sabihin natin kung binasa ko ng buo, kung ano yung mas natimbang. Pero usually hindi ko binabasa ng buo. Kasi syempre, pag nabasa ko na yung unang tanong, kailangan ko sagutin agad, baka makalimutan ko. Tama. Ano yung mga hindi mo maintindihan sa opposite na gender? Bakit ang tagal ng mga lalaki sa CR pag
kasi, Yung minsan nakakalimutan mo, may pamilya ka pa pala. yun kasi yung peaceful na time eh. Kapag ako sobrang tagal ko talaga Oo, hindi matagal yung pagtae. yung ginagawa Scroll. minsan naglalaro pa ako. Tsaka wala kasi gugulo sa'yo dun eh. Ang tahimik na buhay, ganyan. Ay, sarap tumahay. Yun nga minsan yung favorite Favorite tayo na. Parang sa buong araw, yun yung pinaka-nilook for. Yung magsi-CR ka na. Ano ba? Pag tumatay, ako kasi matagal eh. Tatanggal pa ako pantaas. Hindi. Ako? Hindi rin ako nakaka-CR ng Hindi, ginagawa ko yun nung nasa office pa ako sa Kiwab. Sa labas? Sa cubicle naman ako eh. Tumulad ka? Gano'n. Wag lang pag may sumilip na may ako. Pero kayo kwento lang. Okay lang, natatawa lang ako. Sabi mo nagsisiyar ka sa labas? Nasa office ka pa, tapos nakahubad ka? Kasi, alam ko, nasanay na ako. Pag nagtatanggal. Pero pag sa labas kasi, alam ko hindi talaga ako comfortable. Para pag sa sarili kong time pag nagsisiyar, gusto ko wala ako sa So, sa labas? Alala mo nung nag-ano tayo? Samgyup? Tapos, ganon. May mga hook naman eh. Okay lang. Yun yung kaya nakakatakot pag na-videoan ka habang sabi, mag-viral ka kasi nakahubad ka. Bakit ka mag-CR? Okay lang. Hindi, basta wag lang. Sana wag na lang. Next. Ano yung mga di mo maintindihan sa opposite na gender? Yung ability ng mga lalaki na sabihin na wala siyang paki. Tapos totoong wala silang paki. Tama lang naman. Di ba? Kung wala Hindi, ka siguro kasi yung sa nagsulat na to na na babae, feel niya hirap siyang gawin yung ganon na parang sasabihin niya sa wala likod, siyang paki. sabi niya wala siyang pake, pero sa likod ng utak niya, meron siyang konting care dun sa Wala eh. Usually, guys, mas straightforward kasi tayo compared sa kumbaga, hindi naman sa pero usually sa lalaki kasi, pag wala talagang interest, makikita mo sa body language na hindi ka talaga interesado dun sa Huwag tayo nagsasaya ng oras. Yung 5 minutes lang mag-ayos yung mga lalaki bago umalis, tapos okay pa din itsura nila. Pag ganun talaga. Pag sa babae, ang tagal lang eh. Pero, dami kasi nila. Actually ako, kasi meron akong kapatid na babae. So, alam ko yung process niya ng tsaka syempre may mga nakasama rin naman ako na mga girls. Ang tagal kasi ng process nila. Ang daming ginagawa. May foundation, may blushon, may sa atin kasi, ganun yung ulo mo eh. Wala eh. Yung gupit na yun eh. Wala talaga. Wala. Ganun. Ang matagal Pogi na. talaga. Palit lang ang t-shirt. Ito kaya angas. Ito nga, nag-cup lang ako eh. Okay na. Pwede na. Okay. Tapos, actually, yung ate ko nga lang yung kilala kong mabilis na gano'n. Di kasi yung makeup is. Pero yung pag si Den, yung girlfriend ko. Tapos na siya mag-ayos bago niya ako gisingin. Kumbaga may may lead time makeup siya. Ay, galing. Sabi ko, gisingin mo lang pag nagme-makeup ka na. Para para yung prep time nyo. Galing. Kasi in fairness naman, mas mabilis namang maging haggard itsura ng lalaki. Or sabay lang ba? Mas mabilis sa lalaki. Actually, hindi mo mapapansin sa lalaki kasi yun na itsura niya. Di ba? Pagdating niya, alam mo yun na itsura niya eh. Okay. So, buong araw, alam mo, ganun na itsura niya.
Sige. Sa babae kasi, syempre, nahuhulas yung itsura. So, kailangan mag-retouch. Yung lalaki. Yung lalaki, wala, ganun lang. Wala, sorry. Sunod. Ano yung mga di mo maintindihan sa opposite gender? Bakit di naglo-lotion yung mga lalaki sa mga areas na di nila nakikita? Hindi mo pati. Oh. Ako hindi ako nag-lotion. Ako din. Kaya laging... Ganito na yun. Mukhang ano. Hindi dry yung ano ko eh. Hindi dry. Hindi, gago. Palamig lang. Tingnan mo, halos same lang sa atin. Isa. Baka hindi ka din. Baka tayo bakla pala. Bakit yung problema ka sa bakla? Hindi naman. Baka ano eh. Na-commentan kasi ako dati na syempre pag sa babae, dry skin mo. Nagko-compare sila ng skin. Nakita ako. Tapos kinumpare nila yung skin ko. Tapos, ang lambot talaga. Kapag sa girls, lalo na pag naglo-lotion na gano'n. Malambot talaga yung balat. Pag... Patay kasi mo. Yak lang. Alam mo kung ano yung malambot? Yung nilalotion lang na. Sorry. Ay, ulit. Wala eh. Dati naglo-lotion ako tapos Off-lotion yun. hindi yung off-lotion, yung Vaseline. Tapos ramdam ko talaga na naging smooth yung balat ko. Tapos nung in-stop ko siya kasi nga lagi ako nasa site, naarawan ako. Parang ang hassle. So sabi ko, ganito na yung balat ko. Ayun. Ano yung mga di mo maintindihan sa opposite na gender? Bakit gusto ng mga straight na lalaki yung anal? One of life's mysteries. Hindi naman kasi sa'yo gagawin. Oo nga, hindi. Yun naman din yung assumption ko. Hindi naman din sa akin gagawin. Ano yun? Wala. Sabi ka kasi nila, mas may control kasi yung sa backdoor kesa dun sa harap. Oo. Di ba delikado yun? Anong delikado? Matalim yun ha. Baka mo ang tulis na Hindi, parang sabi kasi na mas siyempre mas sikip. Yun naman yung mas preference talaga na iba. may grip. Oo. May grip. So, hindi ko Ano siya pang race lang siguro to na controversy. Pero, wala din ako nakikitang mali. Hindi ko pa na-try. Okay. Ano yung sabi mo? Ilista mo na. Ilista mo na yun sa bucket list. Wala. Maano lang, matagal lang yung prep time niya. Kasi kailangan ng prep time pag ganun. Next. Patagal ko na pinag-isipan yan. May times na di ako nakakatulog. Next. Ano yung mga hindi mo maintindihan sa opposite gender? Bakit kapag tumatay yung mga lalaki, nasa loob din ba ng bolyo etis sila or nakapatong sa toilet seat? Sino na sagot? Biggest mystery. Ano nga ba? Malalaman nyo ba? Hindi, kasi syempre pag uupo ka, maangas. So po, sa akin, hindi ko pinapatong eh.
Akalaylay. Tapos pag mainit, yun lang yung hassle doon yung pag mainit. Tapos baka mataas yung tubig. Pagka may bumagsak, matalsikan rin siya. Ayun. Naka-atras. Kasi iba yung ginagawa. Paano naka-atras? Sino nag-comment nun? Explain, paano naka-atras? Sabi, naka-atras, naka ano siya, naka baby mode. Turtleneck. Hindi, pag mainit nga eh. Pag mainit, naka-loose. Oo, pati yung... Kasi, minsan, yung pinaka-ayoko pa, yung kapag dumasiyar ka, tapos ito yung upuan, tapos pagka umupo ka, dumidikit ka rin. Kainis. Pero, Yung adjust kang konti. ikaw, nakalaylay din. Kala ko, Nakapato ka din. Ayoko nga dumidikit siya dun kasi... sale kaya nun. Kasi syempre pag, di ba pag dumudumi ka din, sasabay mo na yun, yung pag ihi. Tinututo ko siya pababa. Dapat gano'n. Hindi mo yung kakayaan mo lang. Nakalat. Alam mo, parang host yun eh. Sa ginagawa ka din. Gano'n. Tapos balik na ulit sa, Balik ka na ulit sa mga sa ganyan lang. Ano yung tanong? Ay, yun di nyo lang magets. May iba atang nakapatong. Oo, feel ko may iba. Daw kasi Psychopath yun. Kasi isipin mo, madumi yun eh. Oo, yun din. Madumi yung syempre. Madumi yung bowl eh. Alam ko kapag umiihi yung mga ibang babae sa public place, hindi sila umuupo eh. Paano yun? Ganon? Naka-squat. Hindi ka. Nakataas yung dalawang paa? Sa inidoro? Naka-handstand. Hindi. Naka-ganon? Naka-overlap. Pag yun lang yung ting sabi doon Nakataas yung pa. Diba kasi, sa kabila yun? I-shot? hindi, diba kasi, ganun kapag diba, outdoor ka. Diba, paano mo, diba nakaganon sila? Nakaganon. Squat din. Oo, naka-squat pag sa outdoor. Akala ko, syempre, 1 plus 1, diba? Equals 2. Angat ko Akala ko, tayo rin. Okay. Makes sense. Makes sense. Mas gusto ko yung pag naka-handstand nyo. Ang lakas. Ay, yan lang. Bakit di na lang lagyan ng tissue? Diba? Iba nga, walang tissue eh. Pagka nag-exert ka sa labas, walang tissue. Ako? Meron. Kaya pag bibili pa. Hindi nilalagyan mo yung upuan. Ayoko ng Meron isang beses ata nun, emergency na. Tapos meron kasi ako, wipes lang. So walang tissue na panglagay. Ayoko naman basa yung So pagkaupo ko, mainit-init na yung Ayoko. Parang kayo nakaganon. Parang kayo Hindi rekis ulit. Hindi rekis na wet. Ayan. Ang baboy na nung Sorry. Puro lalaki. Ito pa, ito yung thread naman. Mga di mo maintindihan sa opposite gender. Sinabi sa akin ng boyfriend ko na wala naman daw talagang gumagamit nung butas sa harap ng boxers. Bakit hindi ginagamit? Hassle. Tsaka pag natanggal mo yung botones kasi dun, hirap na ibalik. Pero yun, may mga sumagot kasi dun.
Mm. So, parang bonus question lang din to. Pero meron ako na isang iniisip. Malamang nandito yan. Na kung kailan ko siya ginamit. Sige. Hulaan ko. Baka nandito eh. Sige, wala akong ano doon. Sige, wala akong ano dyan. Mamaya, pag nabanggit na. Ayan, unang sagot nila doon, kung ba't hindi daw ginagamit, wala din may alam. Nagtataka nga kami, ba't may butas pa doon eh. Ang mas nakakapagtaka yung sa brief. Bakit may bulsa? Diba? Tapos hindi wala. Tagusan lang siya eh. Oo nga. Ano yung alalagay mo yung kamay mo, tapos limliman. Mas makasil pa yun, gaganong ka pa eh. Mas makasil yun kasi medyo masikip yung sa brief eh. Minsan kasi iniisip ko para saan yun. Nililimutan. Pang sabihin mo, may ahas. Yan mo cute. Ay may isang sumagot pa. Anong walang gumagamit? Lagi ko ginagamit yun. So, lagi niyang ginagamit. Kasi isipin mo, di ba? Hassle din sa boxers. Naka-pants ka. Tapos pag naka-pants ka, kung naka-shorts ka, madali. Kahit na naka-shorts ka eh. So kapag ka naka-pants ka, tatanggalin mo yung zipper mo. Tapos tatanggalin mo pa yung botones. Tapos saka mo... Psychopath ka kung ginagamit mo. Kasi mas madali kung tanggal yung zipper, tapos baba na lang. Ano ba siya? Exhaust? Ito, parang typical na sagot. Kupal lang. Yung akin kasi di kasha. Ikaw na. Laki-laki nun eh. Ulo. Ay, sorry. Bawal malamag dito. Pinoy ka, di kasha. Ulo. Next, ito yung iniisip mo. Mga pang-clutch situations lang yun. Clutch situations? Ay, hindi ba yun yung Yung kumari may... Kung kailan ko siya ginamit? Hindi. Hindi yun yung mali pala yung hula ko. Iniisip ko kasi, syempre, pag hook up, kaya mabilis, madali. Yun yung sinasabi niyang clutch. Yun yung sinasabi niyang clutch. Di pala yun? Yun. Yun ba yun? Yun. Pero, during... Tignan ko din eh. During driving lang. Di ba kukunin yung lisensya ko dito? Hindi ko pa na-try yun. Vanilla ka pa eh. Ano naman? Okay no. Pero dun... Na-imagine ko na naman. Kasi hindi naman ako yung gumagawa. So, di ba asil yun? Hindi naman ako eh. Kasi ako Maipit yung leeg niya pag papapreno ko. Ang technique doon, pakada na. Hindi. I-lean back, sagad mo pa atras. Ayun nga yun. Ako naman lagi ako naka-lean back. Pero lang boxer na gano'n. Yung kasi nakasagad yung seat mo. Ang hirap naman mag-ganunan, tapos mag-drive Abot pa mo naman yan eh. Abot nga. Pero kasi hindi ko makikita. Kita mo. Takot ako. Kita mo yun. Biglang coding ka pala. Doon yung pag ginawa ko na coding. Pero abot yan. Kita mo yan. Sige, noted. May nag-reply. Ang sabi? Yung boyfriend mo, yung tipong hinuhubog pa yung brief tsaka pantalon pag umiihi sa urine na.
May nakita akong ganun. Oo. Sobrang, etos ang dami namin. Tapos lahat kami hindi nagsasalita. Pero alam ko, lahat kami nagpipigil ng tawa nun. Kasi, as in full siya. Ang ganda ba? Oo. Full ba may sunog yun? Full ba? Kaya tawa ko. Alam mo, nakikita ko siya sa... Ayoko tignan. Ayoko ng direct eye contact kasi kita ko yung pisngi ng puwet niya eh. Ayoko tignan. Pero alam ko na yun yung nangyayari. Pero alam mo, tinititigan ka din ng puwet na. Ayoko maka-eye to eye contact. Pinapakita daw yung mga pisngi ng puwet para mag-show ng dominance. Ginagawa yun yung sa'yo. Di ka makatingin ng puwet. Malaki. Alam ko ginagawa ng mga unggoy eh, di ba? Ginagawa yung mga unggoy. Panis. Wala. Tigla ba ka? Ano nga, diba? Sabi nila, choose your battles. Alpha yun, alpha. Wala. Takot ako dyan. Yun lang naman guys, yung thread. Bali yung tanong, ano yung mga hindi mo maintindihan sa opposite na gender? Ayun. May kwento ka dyan, Je? Yes. Wholesome lang kasi parang baboy nun. Kaya lang naman naging baboy yun. Tayo mga lalaki. Ang kulit eh. Puro lalaki yun. Pero ayun guys, na medyo nalungkot ako sa results. Dapat madami ding mga tanong na na pang babae. Ay, mga sagot na pang babae. Puro lalaki yung mga nagpasa ng Galayan natin guys. Galing sa Reddit. Hindi ko alam kung sino nagsulat. Sorry, gagamitin ko yung kwento mo. Kwento of the week, guys. My boyfriend is angry because I accepted flowers from someone else. Oh. Kupal. Have some decency. Basahin lang naman natin. That yung speaking voice mo, late na. Sige, chill lang. Lagi ako nagpaparinig na gusto ko ng flowers at buti pa yung mga friends ko na nakakatanggap ng flowers. Pero never niya ako binigyan kasi sabi niya, malalanta lang daw. Mas practical lang daw kung gamit na lang like bag. Naiintindihan ko naman siya pero alam mo yun, para sa akin iba pa rin pag flowers. Sige, yun mo na pag-usapan natin. Tutuloy. Ako nung early relationship ko, pareho kami ng mindset ng guy. Na iniisip ko na yung flowers, mas practical nga naman kung gusto mo yung bagay na na ibibigay sa'yo o kaya magagamit mo yung bagay na yun. Tapos, ang ginagawa ko pa para mas practical, siya yung pinapapili ko. Kung ano yung gusto mo, yun yung, which is, ayaw niya. Kasi gusto ng gamit. Kasi gusto niya, pinag-isipan, tapos swelto, tapos parang, alam mo yun, na at least inisip mo kung ano yung gusto niya na gano'n. In my case naman, kung magre-regalo ako, gusto ko yung sure na magagamit mo, na ito yung gusto mo, ito yung inaano mo. Pero, hindi yun yung case niya. So, sa akin, pinapapili ko siya, which is ayaw niya. Okay. Tapos, ayun, so nag-double down ako dun sa pagiging practical. Tapos yung flowers, inisip ko kasi malalanda siya, so wala naman. No? Pero, yung significance kasi niya, sa meaning niya, parang gano'n. Medyo, since, may work naman na kami. Yung pagbigay naman ng flowers in this time of age, wow. Mas may impact na nga. Na parang minsan ka na lang kasi din talaga. Makatanggap ng flowers. Pero feel ko naman nasa tamang tao na ako. Yung namin, setup namin. Ayun, siya pipili ng regalo niya.
yung ano eh. Hindi naman sa less hassle sa guy Oo. sa pagpili. Pero at least alam mo na gusto nung tao na yun yung nabibigay mo. Kumbaga, Ayoko mag-assume na gusto mo to eh. Though dapat kilala kita. Ano lang. Ayoko. Mas ano kasi, di ba? Gusto ko nabibigay ko yung gusto mo. Yun Tama, yung pinaka-point nun eh. Pag nagregalo ako, tapos ibang color pala yung gusto mo, ay, disappointed ka nun. So, iniiwasan ko yung disappointment. Oo. Pero, ayaw pa din eh. Magagawa natin. Mas okay yung ano. Yun lang. Ano, mahal. Sipin mo, nagbigay ka ng designer na bag. Tapos, tagal niya, nire-research niya. Puro white. Eh, nabigay mo yung red. Tapos bibili pa siya ng white. Kasi gusto niya nga yung white. Parang tinatapakan yung ego mo nun eh. Okay, pag pinapalit. Pag pinapalit, okay lang. Pag, Sinurprise mo, tas ano? sabi niya, gusto ko yung color red. Sige, papalit natin. Ayun. Kasi sa akin pa rin galing. Pero Pero no yung big deal naman. red, tapos yung white yung binili niya. Sakaling ka. Sa akin taterno to pula. Kaya nasabi ko sa'yo, sabihin mo kung ano yung gusto mo, yun yung bibilin ko. Dapat mas kilala mo ko. Ayun, tuloy tayo sa kwento guys. Ayun na, tagal Ayun, yesterday was my birthday. I got a delivery of tulips and felt so happy because I thought it was finally from him. Walang card indicating who it's from, but who else was going to send it to me? I admirer. I messaged him, thanking him and telling him how happy I am about it. Reply niya, wala daw siyang pinadala na flowers. Sino daw kaya ang nagpadala? Sabi ko, hindi ko alam and hihintayin ko na lang siguro na may mga kamusta and Or may magtanong if I got their flowers. Kasi ano ba ang choice ko? Iisa-isahin ko ba? I-message ang mga kakilala ko para itanong if they send me flowers. Feeler ka nun. Oo, mas ano yun. Sabi, ba't Safe lang yung ginawa ng babae. ba't kita bibigyan, di ba? Pa nung minessage mo. Sino ka ba? Ba't naman gano'n reaction mo? Natatanong lang naman. Pag ako tinanong ng ganun, sino ka ba? Nagtatanong lang. Nagtatanong lang. Kung maganda. Yan! Ay, gano'n. Gusto mo ba? Magano ba yan? Tingnan mo yung tag price. Tulips. Sasabi mo ba, no? Di ba yan yung favorite color mo? Sabi niya, ay, ano mo nalaman? Anong kulay nga ulit yan? Anong kulay? Sige, next. Ayan. I kept the flowers and they were with me nung sinundo ako ng boyfriend ko to have dinner. Okay. Mali. When I got in his car, he was angry. Why did I keep the flowers daw? Alam ko naman na hindi siya ang nagbigay. Paano daw kung ex ko pala or guy na gusto akong pormahan ang nagpadala? Tama. Ako, bakit ko naman itatapon dahil lang hindi siya ang nagbigay? Sana iniwan lang. Iniwan na lang kung magde-date kayo. Hindi. Asan ba siya nung pinadala? Hindi, sabihin natin sa office setup. Sige. Di ba sa office setup yung parang ganun? Kasi nga, Okay, kasi susunduin eh. So, nagbigay siya ng flowers. Kung flowers, edi ibigay mo na lang sa kasama mong girl, ganon. Pamigay mo na lang. Sige, sayang naman. Pero, pwede mo rin naman itapo. Kasi hindi naman galing dun sa significant others mo eh. Yeah? Okay, Parang, iwan ko lang. Lalo kung may plano ko, may dinner, ganyan. Tapos kikita mo yung boyfriend mo eh. Ang pinaka mag-safe siguro dyan, pero either way, baka awayin ko din. awayin mo talaga yun. Makita ko. Sorry pero alam ko wala siyang kasalanan. Ang naging kasalanan niya lang kasi dinala niya pa yung bulaklak. Oo. Hindi kahit iwan niya yun, tapos ako pa din tatanong ko pa din. Saan mo nilagay yung bulaklak? Dapat ang tamang sagot doon, tinapon ko. Okay. Kasi nga,
iwas ka na sa problema nun. Tapos, wala ka ng romantic attachment. I love you. Sige, bili na lang tayo ng flowers mo. Ganon. So, Hindi yung ipapamukha mo pa, tignan mo. Sibi mo, yung jowa mo, syempre, sinundo ka pa nga eh. Tapos sabihin, tignan mo, binigyan ako ng flowers na ito. Nasaan yung flowers ko galing sa'yo? Buti pa siya. Parang ganun yung setup nun eh. Buti pa siya, binibigyan ako. Ikaw hindi. Nasaan na yung akin? tayo mo sinabi. Maganda pala yung point niya. Saan ako natapos? Ayan, paano daw kung ex ko pala or guy na gusto akong pormahan yung nagpadala? Kako, bakit ko naman itatapon dahil hindi lang siya yung nagbigay? Hindi nga namin alam kung sino nagbigay. What if family ko or clients ko pala? Sorry. My bad. Dahil mo sinabi. Hindi ko din nabasa kasi agad. Na-reaction ko eh. Sorry. Nadala ko na eh. Niso ko kasi kung ako talaga yun. Mag-overthink na din ako. Diba? Sabi ko, kanino galing yan? Ba't ka bibigyan ng bulaklak? Eto naman. Sabi niya, sisirain ko ba daw talaga birthday dinner ko dahil sa flowers? Sabi ko, birthday na birthday ko at kung hindi niya kayang makita na masaya ako hindi niya kaya makita na masaya ako sa flowers, edi sira na rin naman yung gabi namin. Birthday siya mo pala. Diba? Ba't ko wala naman nagsasaya? Oo nga pala, no? Diba? In my defense. Paano ka naman pag lalo niyo sa kotse, hindi mo man lang binati? Kanina. Padala mo yan. Wala happy birthday. Wala happy birthday. Bakit dala mo yan? Happy birthday, I love you. Ba't dala mo yan? Tapos yung speaking voice lang. Atid na kita pa uwi. Total, sira naman na yung gabi natin eh. Kaso na ako. Ibaba na lang niya ako and uuwi na lang ako. Hindi siya nagsalita pero nag-U-turn siya at hinatid na lang niya ako pa uwi. Sira yung buong gabi. Happy birthday. Hindi ko matapos eh. Bago ako bumaba, sabi niya, pag-isipan ko daw kung tamang asal ba ang ng matinong babae na tumatanggap ng romantic na regalo galing sa ibang tao. Hindi niya nga alam kung saan galing. Hindi nga romantic yun. Paano naman kasi kung romantic talaga? Double down ka na dun. Double down ako dun. Walang letter, secret admirer yun. Naglakas ng loob yun kasi birthday niya. Double down. All in. Ito pala. All in sa pula. Patapos na din eh. We haven't spoken since then. Nag-leave na lang ako today and kumakain ng ice cream in bed. Yun lang. Just wanted to get this off my chest. Yun na yung tapos ang kwento pa eh. Inatid siya pa uwi. Inatid siya pa uwi. Bobo sila hindi naman sa pero mali sila pareho. Sana nga mag-update to eh. Sa client ba talaga? Ay, sakto may update. May update ngayon lang. Hindi naman ngayon lang. 1 year after. 1 year after yung update? Sige nga. Ayan, no? A year ago, I posted here about my boyfriend who didn't want to give me flowers. Then got angry when someone else did. Yan yung di ba kanina? Uy, bonus pala to guys. Ang ganda. Invested din kasi kami. Ayun, yung kadugtong niya. Sige. Tingnan natin yung update. Next. To be continued. Yun lang yung kwento ko, guys. Ayoko magbasa ng comments. Medyo haba yung natin eh. Pero, ayun nga. May input naman na kami. Hindi, sa tingin ko hindi talaga tama na tatanggapin mo, tapos i-flaunt mo pa dun sa boyfriend mo na ang belief niya is maging practical. Pero, no harm naman dun sa kung magiging romantic ka naman kahit
konti, di ba? Kung masyado ka kasing black and white, na gusto mo practical, tapos ito yung ano mo, nagrelasyon ka pa. Kung hindi nyo ma-enjoy yung mga romantic na parts, di ba? Eto, may isang comment din na tinanong ko BF ko kung ano thoughts niya dito. Sagot niya sa akin, ang okay naman yan, ba't nagalit? Hindi naman nga alam kung kanino galing. Kasi wala siya doon sa sitwasyon na yun. alam ko na talaga yan. Alam ko ikaw galit ka talaga. Galit talaga. Wala siya doon sa sitwasyon ako kasi na yun. nandun ako sa hindi naman Hindi alam kung kanino galing. Hindi. Hindi naman tayo umamin. Sa akin, ewan ko, Doon ako magalit siguro kung may umamin. tapos di niya sinabi sa akin na gano'n. Oo. Kasi yun yung start nun eh. Ako as much as possible, gusto ko pinuputol pa lang doon sa simula pa. Nip it in the bud. Okay. Parang, di ba? Once na nakita, nakita niya kung sabihin na natin admirer talaga. Kinuha yung flowers, tapos tapos na gano'n, tapos nakita, dala pa, palabas ng office. Tapos nakangiti. Memo, ganda Ka ba may bigay? Hindi. Hindi. Diba, ang ano nun, ang sakit sa ulo nun. Parang, 1 point para sa akin yun kasi nga kung ako yung admirer, diba? 1 point para sa akin yun kasi nga, tinake home niya yung bigay ko. Diba? So sa akin, ipakita mo na, o kaya kahit kung hindi ka sure, iwan mo na lang. O kaya ipamigay mo. Diba? Kasi kung client yun, magbibigay yun ng goods, hindi flowers. Hindi ka patay. Sa amin, kapag Okay. hindi ka nagbibigay ng flowers. So goods yun. Tapos kung family naman, sasabihin nun na kung Natanggap ba? ayun, yun yung aking dun. Aking thoughts para dun. Ako, pero, magkaiba kami. Wala di alam Yun lang. Kung alam, kampi na kami. Yun lang yun. Hindi. Hindi talaga yun. Kasi alam mo din yung ugali ko na parang, ano yung tawag ko? Yung laging binibigay yung benefit of the doubt. So, kung ano yung sabihin sa akin, yun na yun. Pero, mahirap kasi magbawi ng salita naman. Naaalala ko yung mga... Sa akin kasi, nagbibigay ako benefit of the doubt sa partner ko. Pero wala akong benefit of the doubt sa ibang tao. Kumbaga, nagmumukha na akong dito. Kasi sinabi ka, babe, hindi ko nga alam. Hindi mo alam. Pero dapat kasi, babe. Okay. Iniwan mo na lang dun sa office. Mukhang bagay naman siya sa office. Bababa mo yung desk mo eh. Huwag mo nang paano ko sa admirer mo yan? Diba? Sabihin na natin hindi, sa admirer mo, di makikita niya na nilabas mo, tapos masaya ka. Babe, ayoko sirain yung birthday mo, babe. Di pa nga binati Ay, ganun ba? Sige, ganito na lang, babe. Isip ka saan mo gusto kumain, doon tayo kakain. Ako na, gusto ko na mo Gusto ko na mo Uwi mo lang ako. Babe, huwag naman natin sirain yung araw mo ngayon. Babe, kaya kita sinundo ngayon. Sobrang busy ko ngayon, babe. Sobrang pagod. Pero ako, magbibigay ako ng time. Willing ako magbigay ng time sa'yo, babe. Kahit bukas na lahat ng mga trabaho, basta masundo kita ngayon, tapos magawa natin kung ano yung gusto mo. Kasi special ka sa akin, babe. Gusto mo lang makas ko Birthday mo Sige, tigilan natin. Invested na rin ako Baka makas ka kakausap ko. lumalalim yung road sa'yo. Ayun ako. Bibiling naman. Okay. Ayun guys. Kwento. Yun na yung kwento. Shit. Ay, man. Actually, ito yung natin. Yung flash news natin. Ano siya
parang social issue lang siya nung sa kahapon, yung pinanood natin last time, ay sa live kasi nanood kami ng reaction vid. Nag-react kami kay alleged Golden Retriever Boy. So ano siya, yung segment niya is pupusuan or laruan. Yan. Tapos meron dun si Guy. Gusto mong ano yun? Yan o. Naka-save pa yun eh. Parang bigay ka lang ng onting Sige. Bigyan lang natin ng ng konting flashback. Ay, makikita niyo yan kapag lumabas na yung episode. Tapos, etong si Guy, sobrang self-proclaimed, tsaka sobrang cringe niya. Sobrang cringe kasi ng mga ginagawa niya na alam mong pilit lang. Na alam mong hindi yun yung ugali niya talaga na pag Golden Retriever ka nga kasi, 'di ba? Parang go with the flow ka. Oh. Tapos easy to hang with. Tapos madali ka sa mata. Parang magaan ka sa mata. Parang wala akong pinupuri. Ay, hindi ka. Hindi Kinukinig yung Golden Retriever. Ikaw kasi. Sorry. Ikaw kasi. Hanggat hindi ka kinakausap, nakakatakot ka. Oo, di ba? Pero kapag nakausap ka na, dun lumalabas yung kulit mo kapag ka nakikita mo yun, na-skill mo na yung tao. Tama. Ganun ka. Ganun lagi yung impression nila sa'yo. Parang Golden Retriever nga. Hindi. Ang Golden Retriever. Hiyain din sa simula. Hindi. Yun nga, yun yung concept ng Golden Retriever eh. Hindi sila mahihain. Tapos parang, invested lagi sila sa mga tao na parang, uy, hello, kamusta ka na? Alam mo yung pag naglalakad ka? Kainis na yung ganun na. Hindi, naglalakad ka tapos parang, marami kang mababati. Uy, hello, hi, kamusta ka na? Ganyan. Uy, ganun pala. Ganun yung na-imagine kong Golden Retriever. Okay. Yun yung niya, parang kaya niyang sobrang extrovert. Na kaya niyang makihang kahit kanino. Ganun ang Ayun. Tapos, magkaiba pala talaga tayo iniisip. Iisip ko talaga Golden Retriever ako. ako pala yun? Hindi. Ako sa description ko, parang mas accurate ka. Ano yun? Alam ko hindi. Yun. So, genuine pala yun. Talaga. Hindi ko talaga naman. Sabi ko lang, sayo naman namin. Ayun. Parang, ganun yung Golden Retriever. Which is, hindi niya man niya ma-achieve. Tapos, kalagitnaan nung segment, binawi niya na hindi siya Golden Retriever. Tapos sabi niya, fasad lang yun. So, lahat ng mga contestant nagtaka kasi nga, bakit sinabi mong Golden Retriever ka? Tapos hindi pala. Ginagamit niya lang yun kasi for the clout. Kasi nga nauso yung Golden Retriever na Ako doon ko lang nakinig yun eh. Diba? Tapos may Black Cat pa, Black Cat Energy na... Ayun. Basta, panoorin niyo siya. Nag-react kami dun sa niya yun. Tapos, parang nabad trip lang ako eh. Ayun lang yung balita ko. So, social issue lang naman yun eh. Na parang nag-trend lang siya. So, maraming na-bait. Tayo. Bait kami nun. Ayun, next. May kakapanood ko lang. May re-recommend ako. Recommendation. Moana 2. Grabe ganda. Actually, dapat kasi Wicked yung papanoorin ko. Pero Moana 2 yung available na time slot. So, dapat? Wicked. 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 Okay. So, yung Moana 2 yung panood ko. Pero hindi ako nagsisi yung ganda. Actually, naman talaga yun. Yung sa Moana 2, di ba yung trailer, ang gulo? Hindi mo maintindihan eh. Kaya medyo doubtful din ako dun nung papanoorin yung Moana 2 eh. Pero nung pinalabas na, ang ganda kasi nagtagpi-tagpi. Tapos maisip mo, kaya pala ganun yung nasa trailer. Tapos, hindi ko i-spoil. Wala pa sa Disney yan. Wala. Ganda para. Hindi ko siya i-spoil. Tapos, ang nangyari kasi, ang ganda nung pagkaka-highlight ulit nila dun sa
kasi di ba yung sa una may task na certain task si Moana. Ang ganda ng pagkakatagpi ng 1 sa 2. Kung ano yung connected pa din sa task niya. Kumbaga, parang step 1 yung 1, tapos step 2 ito. Tapos, open-ended ba yan? So, abangan mo pa yung 3. Kasi ganda talaga. Tapos, sa mga musical niya na sa music-wise, mas gusto ko yung 1. kanta ng 2. Kasi sa 1 may tapon yung sa shell. Yun yung yung sa sa snail na malaki. Yung hermit crab. Ayoko yun. Yung siya ayoko yun. Hindi ko gusto. Pero yung sa 2 walang tapon, ganda ng mga Tapos siya end credits nila may Tagalog na kanta. Hindi ko alam pero ngayon ko lang siya narinig may Tagalog na kanta sa end credits ng Moana 2. Tapos lakas na amas ko. Lakas na sa Captain America yun. Tapos ang nakakatawa kasi doon yung mga slapstick joke nila. Yung alam mo yung mga biglang banat. Yung nako-cut off guard ka sa mga jokes. Okay. Tas, Gumaling nga yung thesis sa ganyan. Kasama ko mga batang babae, mga age, mga 9, 10, mga pababa. Pero lakas ng tawa ko dun sa joke. Kasabay kong tumawa yung mga batang babae. Siya, sobrang ganda, na-enjoy ko siya. Ayun. Kaya kasi kakapanood ko lang siya kanina. Gusto ko Maganda yung recommendation mo. Gusto ko panoorin. Panoorin niyo siya sa sine, sobrang sulit niya. Actually, yung The Wicked daw, sulit din. Kaso, for the next, na lang, check natin. Ayun. Galing sa Reddit, guys. Ako ba yung gagi? Nagsulat is Efficient Shop 938. Ako ba yung gagi sa di pag-abot ng bayad ni ate sa jeep? Doon pala kala mo. Maikli lang naman to, guys. Kasi oras na din Sumakay ako ng jeep. Mahaba sobra yung jeep and second pasahero pa lang ako. Yung isang ate, nasa dulo din ng jeep, malapit sa pinto. So, magkatapat kami. Na-imagine mo? So tapatan kayo. Tapatan. Nagbayad na ako sa driver, then bumalik ako sa dulo. Itong ate, di naman nagpasabay ng bayad sa akin. Okay. Pumara na siya. Di pa pala siya bayad. Nung pababa na siya, inabot niya sa akin bayad niya. Wala. Parang talo ka. Hindi mo naisip yun. Checkmate ka Bawal? Bakit? Gagi ka, nagreklamo ka pa Talo ka na dun Yung pumaan na siya, di pa pala siya bayad. Nung pababa na siya, inaabot niya sa akin bayad niya. Ay, ganun na sa'yo. Yung isang paa nasa na Gio. Nauna ka pa sumakay sa akin, ngayon ka lang babayad. Kailan bababa ka na? Sinabi niya? Hindi. Siguro sa utak niya lang. Okay. Sige, tuloy na natin. Sige. Di ko inabot. Di niya inabot? Di ko inabot. Pagbaba niya, naglalakad siya papunta sa driver para magbayad. Tapos ang sama nung tingin sa akin, sabi, salamat Sobrang petty. May move pa pala. Checkmate. Akala ko, check lang wala. Check lang. Sama rin check. Ang galing din pero ang petty di ba? Oo naman. Kung ako yun, para lang, siguro, para hindi lang ako makasira ng araw ng iba. Kahit masira na araw ko, sige, abot mo na lang. Kasi, paano kung awayin ka pa nun, nagmamadali kayo parehas. Haba pa Yun nga Kumbaga, ang liit lang naman ng interaction niya kung may masabi pa siya, may maano pa. Diba, tatatakin sa araw mo buong gawin. Sisirain na yung buong araw mo nun Regardless to kung hindi, wala kang maisip na gender dito hindi, huwag tayong sa gender or sa age. Parang, petty na. Ano na lang. Pero grabe yung mga-petty niya dun hindi niya inabot. Nakatingin din ako sa kanya na very confused na natatawa kasi ba't ganun? Yung mo niya. Tawanan mo Siyempre panalo ka
Ano talaga? Sabagay. Kung ako kasi, hindi ko gagawin yun. Kung senior siya or PWD, or construction worker, or sino man na mukhang pagod na, G lang. No. Kaso ang ganda-ganda pa ng forma niya, and fresh pa, bagong ligo. May prejudice. Ala, namimili ng tutulungan. Ayaw na lang. Pero silang girl siguro. Feel ko. Kasi kung guy ka, iabot ko yun. Wala. Mga fresh? Sige, abot ko. Baka makalakas pa makipagsuntukan niya. E di, mas lalasiraan ako. Ayan. Ako ba yung gagi kasi dapat inabot ko na lang? Sige. Sa perspective namin, oo. Ako, Dapat, kasi, makatapos na sana eh. pero gusto ko lang yung yung tipong tinitignan niya pa kasi alam niya panalo siya. Para, Yung comments, ang sabi sa isa ko. kinampi. Mga editors kasi Wala, kampi-kampihan sila sa mga nila. Ayan di ka gagi. Ano ka, utusan? Siya dapat mag-abot niyan. Jeep yun eh. Kumbaga, Pero, parang pasuyo system yun eh. wala, siguro, malas ka lang kasi ikaw yung pangalawang dating. Kahit ba sabihin natin nakalagay dito na matagal na nakaupo dun yung Pero ako ang ginagawa ko dun kasi, ako actually, lagi ako kasi pupesa sa duli kasi ayoko nang maglakad na gano'n. Ang tumatabi lang ako kapag may PWD or may buntis or matanda. Okay. Tapos, or pag may bata. Tapos, ang ginagawa ko, hintayin ko na lang na dumami yung tao. Tapos kapag hindi dumami yung tao, inaabangan ko magbayad. Tapos tsaka ako sinasabay. Tama. Tapos kapag matigas siya, ayaw niya magbayad, magbayad. Tapos hintayin ko siya. Minsan tinitignan ko kung magpapaabot din. So, kasi, dito na ako Panalo ka na. Pero yung nakabalik na ako, tapos papaabot mo. May experience din ako na hindi naman ganyan. Gusto ko lang i-share kasi nakakatawa. Sa bus naman galing UST pauwi dito sa Fairview. Uy, rush hour, college pa tayo. And saktong tayuan na yung bus. Wala na akong masakyan, tayuan na yung bus. Pero ang swerte ko, nakasakay ako nauna ako sa hawian. Bale, nung pag-una ako sakay, may upuan pa isa. Tapos, biglang dumami na, nagsiksikan na. Nakaupo ako, kumbaga. Tapos, naawa, ewan ko kung mabait lang ako na araw na yun. Bakit? Binigay ko yung upuan ko. Saan? Medyo sabihin natin mas matanda sa akin. Siguro, mukhang nanay eh. Mukhang nanay. Parang galing trabaho lang din. Pinaupo ko na. Tapos, haba nung traffic na yun. Hindi na pa ako nagsisi. Natatawa lang ako. You did good naman eh. Natatawa lang ako kasi sinakyan kong bus. Nauna na pala yung kaibigan ko doon. Si Pidge. So Nakaupo na. Nakita niya. Tapos nagkatingin na kami na nakatayo na ako. Nakatawa na siya. Tinatawanan ako. Nakahaba kasi sa bus. siya nakasana. Tapos parang lumapit pa ako sa kanya. Sabi ko, uy, gago, paupo ako. Ikaw naman. Isa lang tayo. Sabi niya, ikaw, hindi naman buntis yun. Binigay mo. Ayun, dinalo ko lang naman guys. Sinare ko lang. Pero balik tayo sa ako ba yung gagi? Oo, gagi siya. 50-50. 50-50. Pero Split decision ako dyan. mas prefer ko pa din kung inabot niya Niya na lang, no? Hindi. Nung una, parang iniisip ko, dapat inabot niya na lang. Pero yung naalala ko na, pag naisip mo na nauna siya. Nauna siya, tapos ikaw nagbayad, hindi niya pa pinasabay. Oo. Okay. So,
ano mo na yun, cargo mo na yun, responsibility mo na. Kasi bayad na ako eh. Tapos nauna ka pa, okay lang siguro kung ano. Okay, Diba? Yun gets yung ko ano, natin kung oo. ba't kinakampiyan naman ng Redditors. Okay. Sige, Nung una, Redditor ano? na din ako. Ayun. Sige, yun lang naman. Ayun, Para basta sa ating nung ako ba comments. yung gagi? Ayan, ako ba yung gagi sa di pag-abot ng bayad ni ate sa jeep? At para sa Pinakabayan! ang roleta ng kapalaran. Sige. Ang Laro natin, guys. laro natin guys is Job interview. Yun na lang tawag. Ikaw. sige, job interview. Bala kasi namin siya gawing segment rin next time. So, tignan lang muna natin. Testing muna, testing. Bali, ang mechanics naman nito, guys. Bali, magbibigay kami ng job title. Sample ako, bibigay ako ng job title. Tapos, ako yung interviewer. Tapos, si Siege yung interviewin. Hindi niya alam Mag-apply ako ng ano, ng trabaho, tas hindi ko alam kung ano yung nakalagay. Ay, tsaka may nakalagay sa resume ko. Ganon. nakapag-investigate na din ako. May mga setbacks sa ano. Pero kailangan niya ma-convince ako na I-hire mo siya. siya. Ganun lang. Para practice na din kung kailangan na namin ng corporate job. Kung hindi na nagkiklik lahat. Practice na din. Good ano? Good evening. Good evening. Good evening, sir. Je. Bawal pala sabihin yung good Sige, evening, Je. Okay. Nakita ko dito sa papers ko. Nag-apply ka? Opo. Ano Na. position? Mali! Nag-apply ka? Di mo alam yung position? Ay, hindi po. Hindi naman po. Ang sa sabi ganon. dito, ano ka? Nag-apply ka para sa security guard. Ay, yun gagawin ko yun. Sige, isip ako iba. Security guard. Yes po. Sige, bigyan mo nga ako ng konting background sa iyo, Je. Dati po akong architect. Architect ka. May license ako to design. Pero, since madalas naman din po ako magpuyat, naisip ako na din mag-apply ng security guard. Total, sanay ka naman sa ano, no? Opo. Sakto, pang graveyard shift yung ano. Yung opening. Opo, yan po. Yan po talaga yung in-apply ko. Pero, nakasulat dito, naging security guard ka na rin dati. Opo. Ha? Opo. Sa bangko. Opo. Tapos, meron daw kayo incident? Anong, meron daw bank robbery na nangyari? Siguro yun po yung yung last May. Okay. Honestly po, hindi ko po alam kung saan nyo nakuha yung information na yan. Na ano ko dun sa previous employer mo Nakuha ko to sa ganun? previous employer mo Kasi akala ko po nung nagbigay na ako NBI clearance, pasado na, wala namang Saan nyo po nalaman? Kasi sabi dito, nung may nag-hold up, Opo. ikaw yung unang tumakbo. Tapos may quote dito, sumisigaw ka daw, saklolo. Sa katunayan po, sir, simpleng tao lang naman po ako. Since ako yung pinakamalapit sa pinto, Ikaw yung inigihan ko na po na humingi na sa saklo, since hindi mo binigay Kasi yung sa bangko ko, kasi ako yung may drumstick nun. Tapos kinatok ko na yung glass. Papasukin yan. Since mali ko po yun. kasi pinapasok mo. Opo. Pero, syempre, to correct my mistake, lumabas po ako. Tapos, Humingi na ako na may malapit din po kasing police station na yun. Oh. And based sa incident,
Attempted po yun. Attempted bank robbery lang po yun. Attempted bank robbery lang to. Opo, nahuli po agad dahil sa pagsigaw ko ng saklolo. Oh, Opo, nandun lang sila eh. pero sabi dito, Ay, bigay sa akin trabaho. Sige. sabi dito, Okay. kaya doon nakapasok kasi natutulog ka. Hindi po. Kukulay lang ako para lang syempre, i-let down nila yung guard nila. Kasi actually nakita ko na po. Parang ikaw yung na-let down. Actually, nung akala nila nakapikit ako. Nakabukas yung isa kong matang gano'n. Kaya nakita mo. Nakita ko po na medyo, tatlo sila. Tapos, nakaitim lahat. Tapos may bonnet yung isa. Tapos nakapasok sila. Ayoko sana mag-stereotype. Pero yung nagmamadali po kasi sila eh. Kailangan na mag-withdraw. Oo, nagmamadali po sila eh. Nagmamadali po sila. So, ako, kahit ganyan, nakapikit, nakita ko sila. Hawak ko yung drumstick. Tuk, tuk, tuk. Tuk, tuk, tuk. Okay, so, mabilis. Nakapasok sila. Then, doon na lang sinabi na, nung pagkapasok nila, unang hakbang pa lang. Hold up to! Ganun. Ito ka lang nagising. Hindi ko pala nagising. Gising nga po ako the whole time. Makinig naman po kayo sa side ko. I'm sorry. Huwag tayo sa puro police lang. Okay. Asa na ako po? Ayun. Ako nga po yung missing. Tapos padilat na, gumising. Hindi pala ako tulog. Gising po ako. Dinilat ko lang na sinabi ko. Nung nakapasok na sila. Sabi ko, Saklolo, police, andito sila. Caught them red-handed. Kaya po yun, attempted murder. Attempted bank robbery lang po. Pasok? Hindi ka ba na-convince? Ang ganda na. Naiway ko nga lang. Sige. You're right. Start ka na ngayon. Kinabahan po ako sa inyo. Lamig na kamay ko. Ganun pala yung nag-interview. Wait, okay. Satisfied ako sa mga sagot ko. Ay, hello po. Good afternoon. Ay, good evening po. Wait lang po. Ako po tatawag sa inyo. Ay, sorry po. Gusto ko kasi yung trabaho ko eh. Ready po ako. Bali, salamat. Ikaw po ba si Sir Siege? Yes po. Okay. Architect Siege po. Architect Siege. Okay. Sakto. Itong in-applyan mo kasi, matagal nang open kasi wala talaga masyadong nag-a-apply. Actually, ikaw lang yung Ako yung nag-apply. Di i-hire mo na agad ako. Hindi po. Ay, sorry po. Kailangan kasi, siyempre, dapat train ka din sa mga sitwasyon na tatahakin mo. Actually, yung in-apply nyo kasi, medyo delikado to. Delikado po ang in-applyan ko. Ano yung astronaut? Astronaut po kasi. Ang tawag dun? Opo, andito tayo sa Houston, Texas. Ay, nasa ako ito? Opo. Akala ko local lang. Actually, ayan. Astronaut. Yes, Wala kasing gustong pumunta ng ng Neptune. Ako po yun. Ikaw, gusto mo? Sir, kung hindi niyo po natatanong, pangarap ko pong makatungtong sa Neptune. Bata pa lang po ako pagkaroon ako, nung nagkamuwang ako, Neptune. Pumunta ako dyan. Wait lang.
Nag-iisip ako sa TikTok eh. Sir. Actually, maganda naman yung track record mo eh. Yes po. Ano lang, based from our investigation, syempre, nag-iingat din kami. Yes po. Meron ka daw habit na ano eh. Gusto mo yung kinakalas yung tornilyo. Kasi dito sa dating trabaho mo, nabanggit mo nga na architect ka. Yes po. Pag daw may nakikita kang mahigpit na tornilyo, gusto mong Diluluwag. Opo. Akala nyo di namin malalaman yun? Ang lalim naman po ng sesya. Oo. Siyempre, nasa to eh. Kailangan safe tayo. Ako po kasi gusto ko po kasi nalalaman yung kung paano nag-work yung mga bagay-bagay. Okay. So ang ginagawa ko po, bago mag-start, bago lang naman po yun sir mag-start. So kinakalas ko po muna, tapos chinecheck ko kasi syempre, group of scientists po. Ako po as an architect, gusto ko malaman yung utak ng architect ng mismong spaceship. So hindi yun naman po yung habang umaandar, binabaklas ko po siya bago, tapos pag nakita ko na, hindi ko na po siya binabaklas. Baka naman masira pa equipment natin dyan. Ay, hindi po. Tornilyo lang. Hindi, nakalagay din po dito na may time kinalas ka din nung may nakausap ko yung yung ni-refer mo na as contact Yes po. Dati kinalas mo yung motor ko eh. Nakalagay dito in his statement, hindi po ulit gumalaw. Yung okay naman daw yung motor. Yes, Bago kinalas. Nung kinalas mo na and then binalik, hindi na po gumana eh. Gusto ko lang ma-assure ako na since ikaw lang mag-isa, ako na po mag-isa. Hindi ko makamit yun. ikaw lang yung nag-apply eh. Ay, ganun ba? Kailangan ma-convince mo ako. Gusto mo to eh. Gusto ko po yun. I-assure mo lang ako na, syempre, habang nandun ka, syempre, ang haba ng oras mo dun. Wala kang kausap. Dami mo lang kakalikutin. Kaya minsan po, ang ginagawa po namin, ang suggestion ko po, iwan po natin yung mga screwdriver. Tapos, Okay. para masigurado ko po sa inyo, na wala akong babaklasin. Hindi po pwede yun eh. Bakit po? Kasi paano kung may kailangan baklasin? Bakit And ikaw lang yun nandun eh. Kailangan, mag-ano lang tayo, isang screwdriver lang. Bakit? Dapat yung screwdriver po na Pigilan, sir. Gusto na buksan niya. Parang pili ka tuloy. Gusto ko na talaga buksan na. Pwede mo po ba may lang yun? Emergency release button, ganun. Pwede. Ma-arrange naman natin yun, yung break this glass. Sa emergency lang Pero naman. ayoko lang makarinig po na emergency. Mahigpit masyado yung tatawag ka dito and then sasabihin mo, masyado po mahigpit yung isang screw. Kailangan kong to. Kailangan ko ay duwagan. Hindi po ba emergency yun, sir? Masyado mahigpit? Oo, sir. Kapag masyado mahigpit, lalo lost thread. Okay. Actually, yun lang naman yung mukhang okay ka naman. Ikaw lang. Pero sir, tatanong ko, babalik ba ako ng Earth ulit? Babalik. Gusto ko na pumunta. Gusto ko tumahiya. Kasi akala ko malinaw na po nung sinabi mo sa akin kanina nung bata ka is pangarap mo makapunta doon. Makapunta, sir, hindi ko sinabi pangarap ko ilibing doon. Hindi mo naman sinabing pangarap mong bumalik. Wala, sir!
Wala na, hired ka na. Bawal. Thank you ayun. po, sir. Hindi ko po kaya bibiguin sa inyo, ano? Nako, sana lang. Hindi na ako babalik ng Earth. Basta yan, no? Ayun, yan lang ang ating ano. Oo. Kasi din naman, guys. Shit. Comment kayo dito kung nagustuhan nyo yung segment na yun. Pwede natin gawing regular na... Parang every other week, parang gano'n. Kasi parang gumagana din yung utak ko dun eh. Ayun lang. Yun lang, guys. That is it para sa ating episode. This is Cracked Out with Jay and Switch. We are... Bye-bye.